Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. So, dalawang Senate President si Acting din Gatchalian. Anong mensahe mo sa kanya? Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Black? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Ang nagsampa ng kaso laban sa akin. May 5 kasong pending noon. Kabilang na yung forthwith. 3 sa 5 yon ay na-dismiss na, napatunayan namin wala kaming kasalanan. Hinarap namin isa-isa yon. Nakabinbin 2 kaso pa, hinaharap din namin yon. At buti ng paniniwala namin malalampasan namin yon. Hinaharap namin yon. At walang kinalaman yun dito. Sana tigil na. Ganun pa rin wala namang pagbabago Kung ano yung sitwasyon ko bago kahapon, yung pa rin ang sitwasyon ko sa ngayon. Umaasa kami sa mga nag-iimbestigang mga ahensya man o sa korte mismo, kung isasampa nila yung kaso, mapapatunayan namin ang aming posisyon na wala kaming ginawang mali o paglabag sa batas. So tuloy-tuloy lamang naman yun At hindi naman tumigil. Sana tumigil na. So nagpasya po sila na ilipat po sa basement 3 ng Horizon Homes. At doon po inaakyat at binababa ang mga maleta na nanggagaling sa kaban ng bayan. Yan po yung kalakaran po na ginagawa po namin. Yan po yung trabaho namin. Sarge. Assalamualaikum. Ako po isa po dyan sa nag-deliver po. Sa backup po kami sa Hilux. Bali yung entrance ni dating speaker sa 42 McKinley, ngayon po ay sirado na. Kung napapansin nyo, kung dadaan kayo doon, wala na. Puro tanim na lang. Pagpasok sa entrance, may guard. Pagpasok ganyan, may parang rotonda. Pagpasok sa rotonda, pag drop namin, yan na yung papasok. Yun lang po yung karanasan ko po dyan sa deliver po. Salam. Thank you. May gusto pa bang idagdag? Next tayo. Ito yung tao. Kilala niyo yung pangalan? Sarge? Nare-recall ninyo? Hindi po, sir. Hindi ko po nakuha yung pangalan, sir. Pero pag nakita mo siya, ma-identify mo. Yes, sir. Tao siya ni speaker. Yes, sir. Hindi siya military. Hindi po, sir. Civilian. Ano tong picture na to? Kanino to? Ako po yung kumuha yan, sir, sa Horizon po, sir, sa Shangri-La, sa basement 3 po. Yun po yung picture na yan, sir, na malita. Yun po yung nasa video na po yun. Magkakasama sila. Okay.
Maraming nagtatanong sa social media at minsan may accusation pa na paano nyo nalaman na pera ang laman ng maleta? No? Ang sabi nila, baka iba ang laman yan. Maleta lang ang nakita nyo, hindi nyo naman nakita yung laman. Pwede bang sagutin nyo yung ganong mga criticism? Sir, para masagot po yung tanong na yan, doon pa lang sa taas, sir, sasabihan ka na ng executive assistant na ingatan niyang maleta na yan dahil basura ang laman. So doon pa lang, sir, yung tinatawag na namin na basura ay pera. At saka minsan po, nakikita rin po namin na nagbibilang po sila. Madagdag ko lang din, sir. Hindi naman siguro kailangan ng security at saka bulletproof na mga sasakyan kung sayote siguro laman ng maleta. Pero dahil sa pera po, kailangan po ng maraming security at saka bulletproof na sasakyan. Okay. Doon sa mga affidavit nyo, maging kay Sergeant Gotesa, kinikwento niya yung sa Valle Verde. Pwede bang ikwento niyo yung buong proseso ng delivery para lang malinaw? Yung nakakaalam nung nagiging buong proseso ng delivery, paano ba yung unang bilangan? Sige, go ahead. Ako, sir, nakasaksi ako isang beses. Kasama ko si Mark at saka dalawang security. Ngayon, si Mark lang nag-iisa. Sabi ko, Mark, ikaw lang mag-isa. Tulungan na kita magbilang. Mga lang yun, sir, mga 8 malita. Tapos, dun sa loob ng Valle Verde, pumasok ako, tinulungan ko siya ng pagbilang. Madali lang pagbilang, sir, yung 1M, nakalastigo siya, nakatali. Yung pagbilang siya by 1M. Sa isang malita, sir, mga 40 to 50 ang ilalagay. Okay. So, sa Valle Verde, ang umpisa. Yes, sir. Kapag may delivery doon sa Valle Verde, bibilangin muna ng mag-receive sila ni Mark Tiksay o kaya si John Paul Estrada. Pagkatapos noon, dadalhin sa Horizon Homes. Yakyat doon sa 56 sa condo unit ni boss. Pagkatapos noon, mga ilang araw, bababa naman, i-deliver. Okay. Sige, go ahead. So, maliban doon sa, sir, from Valle Verde, mayroon din po, sir, minsan nanggagaling sa mga bangko. Like BDO, Land Bank, at saka PBCom, sir. So, from sa mga bangko na yan, minsan, from bangko, dinadala sa opisina ng Sunwest Incorporated. Diyan sa may Tech-Tite building. Then, meron din po nangyayari, from bangko, dinadala po mismo doon sa Horizon Homes, sa unit nila, Boss Saldico. So, ang ibig niyo sabihin, merong nagdadala ng pera sa Valle Verde. Tama? Yes, sir. Sino yung mga yun? May nare-recall ba kayo o may nagdadala lang? Ang naalala ko, sir, yung natandaan ko yung... Hindi kailangan may pangalan. Kasi nung naalala ko, yung binanggit ni Orly, sabi niya si Congressman Eric Yap, nakita niya. Isa lang naman yung nabanggit niya. Yung iba hindi daw niya kilala. Pero sabi niya, doon daw ang bagsakan ng pera. Totoo po yan, sir. Doon po yung pinaka-hub delivery point doon sa 28 Dragonfly Corner Ladybug sa Valle Verde 6 sa bahay ni Boss Saldi. Sarge. Sir, yung tandaan ko yung nag-deliver dun sa Valle Verde po. Yung si Congressman Garjola po. Pero hindi siya nag-deliver, yung mga tao na lang po. Nag-deliver ng pera. Paano mo nalaman kay Kong Garjola? Kasi po, dati ako nakatrabaho doon, nakilala ko yung driver, tapos yung nag-deliver po doon. So okay, magmula Valle Verde, dadalhin sa Horizon. Binanggit mo bangko. Bangko. Yes, sir. Magkano yung mga withdrawal na yan?
Minsan, sir, nag-withdraw kami ng mayroon minsan 2 maleta, 4 na maleta, 5 maleta, ganun po, sir. Tapos ka na? From there, from Horizon, deliver sa mga lugar. Tama? Yes, sir. Doon sa mga Horizon mula sa bahay ni Saldico, kanino yung pinakamalaking delivery? Kay, sir, dating speaker, siguro, sir, sa 90%, sir, ng mga delivery, sa kanya po yun. Hello, sir. Sir, na-experience ko din dito sa nag-pick up kami ng pera sa Land Bank, Pasig City Hall. Nag-pick up po kami diyan ng 25 malita, puro large. Nag-antay pa nga kami ng diyan, mahigit 2 oras. Inantay namin yung 2 armored car. Noong Marso 28, 2025, ang kasama ko noon, si Joshua Cano, yung AA ni Boss, tapos si Bernard Toby, saka si Master Lupian. Sinabi ko pa nga sa kanila na baka maplat tayo kasi parang bibigay na yung gulong. At 25 malita pinagkasya namin sa van na hawak ko. Ang plate number noon, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni Boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Okay? So, balik natin dun sa picture, no? Yung kanina. Ayan. Ano to? Dami Paki-describe kahit sino. US Corporation po. Saan tong office na to? Sa Tectite po, sa may Ortigas. Hindi to Valle Verde. Hindi po, sir. Hindi. Next. Saan to? Doon din po yan, sa office din po yan, sir. Meron ba kayong money counter o ganyan na lang ang bilangan? May counting machine po yan, sir. Marami po yan, sir. Hindi lang nakagip sa kwan. Pero minsan, sir, ang kwan kasi niyan, sir, pero po yung bilang, sir. Eto, tanong lang, may mga oras ba na nababawasan yung pera sa pag-deliver sa inyo? Pag-deliver ninyo? May magre-reklamo kay Mark o kay Paul. Kulang. Meron, sir, nagre-reklamo yung kay Kong Romualdez po na minsan kulang po yung delivery. Magkano daw kulang? Hindi ko lang kung magkano, sir. Million din nawawala, sir. Isang beses lang nangyari yun? Hindi lang isang beses, sir. Bawat delivery po kulang. Pero, sir, di kami gumawa nun, nagbibilang, sir. Paldo sana kami ngayon, sir. Ayan, saan to? Tectite office din yan, sir. Tectite pa rin. Yes, sir. Yan yung mga pera na galing bangko, dinadala dyan sa Tectite, dinadala sa Horizon Homes, sir, at saka dinideliver sa iba't ibang official na mga gobyerno, sir. Next.
Sir, yan sa building ni Senator Soto. Bali, ako yung advance team kami dyan, sir. Kasama ko yan si Badilla. Si Loben Badilla. Sino tong kinuna mo ng litrato? Ako yan, sir, na nagkuha. Ah, Kasi yung nag-advance kami dyan, bali, pinipicturean ko, sinisend ko sa Viber group namin para ma-inform yung tropa na aboard na kami, sir. next. Tore, oh. Ito yung sir. Kayo ka, Sarge. Pakinggan po natin, mga kasama. Noong time po na lumabas si Tap Orly po, Gutesa, I think September 20. Teka, Sarge, teka. Quiet lang po para malinaw na marinig natin. Sarge, sige, go ahead. Ito po yung time na yung lumabas na po si Tap Orly Gutesa, September 25, 2025. Inumpisahan na kaming 24. Inumpisahan na po kaming kausapin ni General Torre po para bigyan po ng mga offer po, katulad po nung cellphone po. Ito po yung cellphone na nakuha ko. Tapos binigyan rin po kami ng 50,000 po para kapalit po doon sa affidavit na magpapatunay po na papasinungalingan namin yung mga pahayag po ni Tap Orly Gutesa po. Bali yung 50,000 bayad po sa amin for disturbance fee po na sinasabi nila. Niya po. Yan po yung patunay na pumunta po kami sa Raffles, doon po sa office niya. Sa Raffles... Makati po. Office ni General Torre o ni Saldico? Unit po ni boss, ginagawa niya pong office po. Kasi nandun rin po yung secretary niya po, si Analisa Gaspar po. Sir. Secretary Nino? Ni General Torre po. So nag-o-office siya sa unit ni Congressman Saldico? No, sir. Parang ginamit lang yan, sir, na pang-establishment namin na kakausapin kami, sir. Diyan kayo nag-set ng meeting? Yes, sir. Yung time kasi na yan, sir, hindi rin namin alam kasi ang akala namin, sila pa ni dating speaker at saka si Boss Aldi. Yung pala, ginagapang na pala, sir. Kaya akala namin, si Boss pang nagpupundo dyan para ma-hold the line kami, sir. Para hindi kayo lumabas? Opo. Sino-sino itong mga nandito? Yung dito po, yung naka-gray po, kasamahan po namin, si Tap Malati po, retired Army, si General Torre po, si Tap Lupian, si Sarge Master Polidario, si Tap Pabiluna, at saka ito po, yung ulo po, si Tap Voluntante po. Kasama rin dyan po. Actually, sir, marami kami dyan. Mga 15 kami, sir, na pinapirma po ng NDA po. Non-disclosure agreement at saka yung affidavit po na magpapatunay na papasinungalingan po namin yung sinasabi ni Tap Orly po. So nagkaroon kayo ng isa lang na affidavit para sabihin nagsisinungaling si Orly Gutesa. Individual. Individual yun, sir. Kaya nga, individual affidavit, pero yung affidavit, ang sinasabi lang, nagsisinungaling si Orly Gutesa. Tama? Opo, sir, tama. Tama po, sir. Tama. Okay. Matanong ko lang, bakit ang posing nyo nakaganyan? Yung time na inaamon niya si, sir, baste ng boxing. Kaya ganyan ang posing nyo. Yes, sir. Next. Kami po yan. Nagpa-picture po siya sa akin. So, makatuwid, napapirma naman yung 15. Di ba? Napapirma. Ang ginawa kasi namin nun, sir,
nag-usap kami ng labing-lima. Hindi kami pumirma nung time na yan, sir. Ang ginawa nila, sir, by batch na kami. Pero napapirma pa rin kami, sir. Napapirma. Yes, sir. Ano pa ang pinangako sa inyo dyan? Trabaho po. Yun po. Gagawa daw po siya ng security agency. Tapos, yun po. Kapalit po nung mga cellphone at saka yung mga hindi na po kami lalabas. Hindi, mabuti. Katunayan niya, sir, yung ibang tropa nandun sa agency ngayon. Mga 28 mga tropa na nandun ngayon, sir. May 28 kayong kasama nandun sa agency ngayon. Opo, sir. Wala namang pananakot. Yun, kasama. Hindi naman masabing pananakot siguro, sir, kasi parang doon na pinangakuan ng trabaho saka hindi na magsalita. Ganun, sir. Sarge, go ahead. Sir, karagdagan po doon sir, sa binanggit po ni Sarge Baupan, sir, regarding doon sa cellphone. Bali, ang nangyari po niyan, sir, nagkaroon po dyan, sir, ng majority na pilian ng cellphone. Ito po yung isa, sir. Yung kay Sir Baupan po, sir, ay iPhone 16. Ito naman po yung isa, sir, is Samsung S25 FE. Nung niresearch ko po ito, sir, nilaunch po dito sa Pilipinas, sir, ng September. Tapos binigay po ito, sir, tama po si Sarge Baupan, sir, na naging by batch po yung pagbibigay nito plus 50,000 na disturbance fee. So, ang binigay ko po doon sa kanila, sir, ay yung hindi yung luma, kundi yung bago kong binili, sir, na cellphone. Kaya napalitan po ng yung sa kanila. Tapos po doon sila sa Elite, sir, sa pagkakaalam ko po, sir, 29 po sir yung nandun. Bali, nakapasok po kami doon ni Sir Sinesa, sir, nung December 19 until hanggang March 15, sir. Andun pa po sir yung iba, sir, na mga kasama namin. So tingin nyo kung ipapatawag yung mga kasama ninyo, mapapatotohanan lahat ng sinasabi nyo ngayon? Yes, sir. Basta may pasupin na, sir. May tumawag po sa akin, sir, yung kabats ko na dating pinasok ko, sir, sa Elite. Tumagal po siya, sir, doon ng mga 1 week lang ata, sir. Nung nag-video call po kami, nung nag-video chat, sir, nabanggit niya sa akin, sir, na sabi niya, Meg, yung Elite wala na doon sa dating place dyan, sir, sa may Guadalupe. Di tanong ko siya, sir, sabi ko, may alam ka ba, Meg, doon sa kung saan sila lumipat? Sabi niya, pagkaalam niya, sir, dito daw po sa may bagong kapitolyo ng Pasig, sir, lumipat yung Elite, sir. Okay. Meron pa ba? Balikan ko lang ha. Pakiulit nga yung dun sa Land Bank at saka BDO para lang ma-record natin yung mga withdrawal kasi importante ho yun. Magagamit later on ng as part of evidence. Okay, go ahead, Sarge. Yes, sir. Totoo po yan. Saan Land Bank to? Sa, sir, sa may DepEd. Diyan sa may Dito lang. San Miguel Avenue, sir. Then, Pasig. Yes, sir, Pasig. Then yung BDO, sir, diyan sa may Alpaland Building, diyan sa BGC. Malapit po sa St. Luke's. Okay. Then yung PBCom, sir, diyan po sa may Meralco, San Miguel Avenue, sir, yung PBCom. Yung Land Bank, sir, sa Meralco Avenue. Minimum na withdrawal dito, isa, dalawang maleta. Dalawa, sir, ang pinaka, dyan, sir, dalawang maleta. Pinakababa. Yes, sir. Pag pumunta kayo doon, nakukuha nyo na yung perang buo o paano? Sa experience ko, sir, na nung pumunta kami, sir, dyan sa Land Bank, papasok kami doon, sir, sa pick up na lang, sir. Bali, pumapasok kami doon mismo, sir, sa loob ng DepEd. Then, doon mismo sa likod ng Land Bank, sir. Doon, sir, nilalabas yung pera. Meron din po, sir, doon mismo, sir, sa harap. Pag nilabas, nakabaleta na o paano? Nakamaleta na po yun, sir.
Minamaleta ng land bank? Oo, sir. At saka yung dalawang babae, sir, kasama sila, sir, sa pagbibilang eh. Si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Itong dalawang babae na kanina? Yes, sir. Yan ang malimit, sir, na kasama namin pagka nag-withdraw sa mga bangko, sir. Minsan, sir, may nangyari na ihatid namin sila doon sa mga bangko. May dala na kami, sir, na maleta. Then, tatawagan na lang kami, sir, pagka pipick upin na. Ganon, sir, yung kalakaran, sir. Sarge? Yes, sir. Yes, sir. Na-experience ko po yan tatlong beses po sa PBCom po, San Miguel Avenue, dito po sa may Pasig. Nakapag-withdraw po kami ng 2 maleta. Kasama ko po si Master Sergeant Lupian at saka yung 2 staff ni dating Congressman Saldico, si Kate Villarreal at saka si Mayan de la Cruz. Bali, pumasok po kami doon. Ako yung driver noon. Pumasok sila, 2 empty na maleta na medium. Nag-withdraw po sila doon sa PBCom dito sa San Miguel Avenue. Paglabas po, puno na yung pera. Puno na yung maleta? Yung maleta ng pera. So ito, dala nyo na yung maleta? Dala namin yung maleta, sir, empty yun. Yung sinasabi kasi ni Sarge, dumarating kayo, may maleta na rin, kasama na. Tama ba? Pakila, sir. Pag pumunta kayong land bank mo, paglabas ninyo, ay pag-withdraw ninyo, may maleta, o may dala kayong walang laman. May dala kami, sir, na walang laman, sir. Then, paglabas, puno na. dala na namin, sir, yung maleta na may lamang pera. Ang lahat ng loading sa likod ng bangko. O at least may secret Sa likod, entrance. sir, ng bangko. Kasi hindi pwede dun sa San Miguel Avenue doon sa harapan mismo. Okay. Tapos na-experience ko rin sa, sir, sa may land bank, malapit dito sa DepEd mismo ng, Meralco Avenue. Oh, dyan. 2 maleta rin yun, sir. Isang large, medium. Kasama ko rin si Mayan de la Cruz tsaka Kate Villarreal. Yan, na-experience ko na mag-withdraw ng mali-maletang pera. So, base sa mga testimonial ninyo, so, iisa na patunayan natin na ang opisina ni Congressman Saldico, receiving at distribution. Receiving ng mga kaparte doon sa mga flood control projects, whatever man yon. Ibig sabihin, pagpasok, record. Paglabas, record. Sino may hawak ng ledger? Sa totoo pa lang, sir, may logbook po yan eh. Ang Yes. mahamak po ng logbook, sir, si Mark Tiksay. Si Mark Tiksay po. Tiksay, Pati yung siya mga receiving copy po. siya may receiving copy. Yes po. So, ang opisina nyo ba may CCTV? Audio-video ba yon? Sa opisina, sir, dyan sa TechTide, mayroon po. Then doon sa bahay po ni Boss Aldi, mayroon pong CCTV doon. At saka sa Horizon, sir, sa Horizon Building, from lobby to basement, elevators, mayroon pong mga CCTV dyan, sir. Makikita nyo po yan, sir, pagka talagang i-request nyo po ng CCTV na yan. So, ibig sabihin, lahat ng deliveries ninyo, may mga nakakakuha ng CCTV. Yes, sir. Even it is public place or even it is a private place. And then, proof of deliveries ninyo, pipicturean ninyo, at isesend nyo sa boss nyo, item is delivered. Tama? Yes, sir. Sinesend po sa group chat namin po. So kaya may mga kuha kayo sa mga cellphone ninyo dahil yan ay proof of deliveries na i-report ninyo doon sa opisina o kay Congressman Saldico. Yes, sir. Yan yung talagang yan po reporting po namin, sir. So kung magkakaroon ng tunay na investigasyon, makikita. Tama? Tama po. So, ito yung kinatatakutan nila. Okay, balikan natin yung naunang nag-testify kanina.
tungkol kay Erwin Tulfo. Gusto kasi niya na maging chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pag-usapan natin si Erwin. Pero maliban dyan, merong bagong pangalan na nabanggit ngayon, no? Si Jude. Si Cheese. Hey Jude. Si Judas. Si Kiko. Si George Garcia. Meron pa bang bagong pangalan na hindi nababanggit na alam ninyo? Marami dito sa affidavit, marami. Okay, sige. So mamaya, siguraduhin lang natin, mabanggit natin kasi yung pagkakataon, baka hindi na tayo makaulit. No? Tapusin muna natin si Erwin. Si Erwin, sabi nung unang testimony, nakatanggap ng delivery, unang delivery, 2 maleta. Pagkatapos, 4 na maleta. Ito bang kinikwento mo, yun na yun? Sir, O iba pa? Sir, yung sa akin po, sir, iba pa po yun, sir. Iba pa? Okay. Yes po, sir. Sige. Kailan nangyari yan sinasabi mo? During po ito, sir, ng before senator election, sir. Senador na siya, hindi pa? Hindi pa, sir, hindi pa, sir. Congressman pa lang siya? Yes po, sir. Bago mag-eleksyon o during the time na kasagsagan na? Sir, bago po mag-election, sir. Bago mag-eleksyon? Yes okay. po, sir. Matandaan mo, gaano katagal bago mag-eleksyon? Hindi ko na po matandaan, sir. Hindi mo matandaan. Okay, it's okay. Saan ulit nangyari yan? Doon po yan, sir, nangyari, sir, sa Marius Restaurant, sir, sa Tomas Morato, Timog QC, sir. Tomas Morato, bahay niya, opisina niya? Sir, isa po itong, sir, restaurant, sir. Restaurant? Yes po, sir. Okay. Ano pangalan ng restaurant? Marius po, sir, Marius. Sa Marius. Okay. Yes po, sir. Sige. Sino yung mga nandun sa Marius na matandaan mo? Kasama niya, for example, kasama mo. Sino yung mga nandun? During, yan, sir, bali, 2 po kami, sir, na advance team. Kasama ko po dyan, sir, si Elmer Gagukas, na isa pong security agent po ni former Congressman Saldico, sir. Ano ang dineliver nyo kay Erwin? Yun po, sir, yung pagdating po siya ng tropa niyan, sir, doon po yan siya nakasakay doon sa sasakyan ni Henry Mobina, yung Eco Alpha Gold 462, sir, na yung armored car, sir. Bali, sir, doon po naganap yung transaksyon niya, sir, doon sa parking sa labas po ng establishment, sir. Ilang maleta? 2 medium, 2 medium size? Yes po, sir, yes po, sir. Okay, yun lang ba yung time na nag-deliver ka ng maleta kay Erwin Tulfo? Yun lang po, sir. Yun lang. Yes po, sir. Singit ko lang, Nag-deliver ka rin ba sa bahay ni Erwin Tulfo? Yung iba pong kasama ko ata, sir. Hindi, na-testify na dati yung 2 at saka 6 sa bahay. Sige, please. Magandang hapon po, sir, sa lahat na nandito. Ako po yung nag-deliver sa bahay po ni Congressman Erwin Tulfo na ngayon po ay senador na. Saan ang address? Dito po sa may Green Hills. Dito lang po, sa kabila lang po. East Green Hills. Yes. Okay. Ito yung nagkaroon ng kontrobersyal kalaban ng Homeowners Association, tama? Yes, sir. At dagdag ko lang, sir. Dito po sa Green Hills, hindi ka po dyan makakapasok kung walang mag-ano doon sa loob. Mag-a-approve. Okay. Jen, follow up ko lang, kung bakit sa Marius nag-deliver, kasi congressman pa lang si Erwin Tulfo doon sa ACT-CIS. Ang opisina ng ACT-CIS nasa Timog lang. Kaya ang lapit lang doon sa Marius Restaurant. Okay. Yung Marios nasa Tomas Morato, yung opisina nila nasa Timog, malapit dun sa Circle. So andito lang yung Marios, kaya ganon. Okay. Alam mo ba, kung alam mo, medium size estimate, mga magkano laman ng maleta na yon?
Sir, yung medium size po, sir, and estimated po yun, sir, ng 40 to 50 million, sir, ang isa po, sir. 40 to 50 million. Okay. Yes po, sir. Puntahan natin si George Garcia. Hindi ko po kamag-anak yun, ha? Si George Garcia, kaya ako interested, kasi nung pinailan ko ng disqualification si Erwin Tulfo dahil hindi natural born Pilipino yan, dinismiss ni George Garcia yung kaso on technicality. And sabi niya, hindi ka nag-attach ng COC. Anyway, hindi yun ang kaso. Anong dineliver mo kay George Garcia? Sir, yung dala po namin nun, sir, isang hand carry bag po, sir, na kulay itim. Isang hand carry na kulay itim? Yes po, sir. Hand carry bag, sir, na kulay itim po. Mga magkano laman nun? Ang nabanggit po sa akin, sir, ni Mark Tiksay, sir, 10 million, sir, yun, sir, yung laman, sir. 10 million? Yes po, sir. Yun lang ba ang time na nag-deliver ka kay George Garcia? Yun lang po, sir. One time? One time lang po, sir. 10 million dun sa parang bag? Yes po, sir. Saan nangyari ito? Diyan po, sir, sa may Dasyang Tower, sir, sa may along Peria Street, corner De La Rosa, sir, sa Makati, sir. Sa Makati? Yes po, sir. Kung matandaan mo, sino kasama niya? Kung kilala mo? Yung driver niya po ata yung, sir, yung nag-receive ng hand carry bag, sir. Okay. Pero sigurado ka si George Garcia yon. Yes po, sir. Yes po, sir. Bakit mo alam na si George Garcia yon? Sir, kilala ko po siya sa mukha, sir. Kilala mo sa mukha? Yes po, sir. Okay. Alright. Maraming salamat. Thank you, Attorney. So, may tanong lang ako, no? Sa inyong lahat, sino ang nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez? Lahat. Ipasa niyo yung mic, ha? Sa delivery ng pera, hindi ibig sabihin kay Martin. Sa delivery ng pera, ilang beses. Sabi niyo, sa secretary, meron. Tama? Tama? Congressman, senador. Tama? Oh, sige, pasahan ng mic. Ilang beses ka nag-deliver ng pera? Total. Yes, magandang hapon po. Bali, ako na-witness ko yung pagdi-deliver ng pera doon sa Aguado, sir. Hindi lang kay speaker, sa lahat. Sa lahat. Bali, may pinapaano silang mga media. Sa media personality kasi ako na-assign. So, nangyayari dyan, nagbabudget yan si speaker para sa mga media through Congressman Saldico. Then, mangyayari, may nabanggit ako nakaraan during Senate Blue Ribbon hearing, sir. Yung si... Teka, ano yung nakita, ha? Yung delivery mo ng pera, araw-araw ka? Yes, sir. Pag may mga lakad, sir. Hindi. Sa normal, kasama yung kay speaker, kasama senador, kasama yung sinasabi mong sinasamahan mo almost every day. Yes, sir. Almost every day, sir. Okay. Sige, tuloy. Bali, ito dahil na-open naman to, sa mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prologue QC. Marios, Tomas Morato, Marios, Scout Gandia, number 87, Prologue, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman. Kaya pala si Ramon Tulfo, gano'n na lang mag-react. Ulitin ko po, huwag natin pong kantsawan yung mga media rito kasi sinabukulan yan. Ang tumatanggap naman yung mga boss o editor nila. Sila, wala silang kinalaman. Kaya pakiusap ko, huwag natin po silang bulihin. Oh, Sarge, pasa natin. Yung delivery na lang, may tutuloy ka pa? May dadagdag pa ko, sir. Oh, go. Kaya ko nasabi na na-deliveran ko siya dahil every Thursday, hindi ko makakalimutan yan. Thursday ang meeting ng ng PR. Small size na
paper bag ang inaabot palagi sa kanya every meeting. Worth of 2 to 3 million. So, yan ang maalala ko. Meron din akong nadideliveran minsan nga sa Senate eh. Minsan dito sa DWIZ building, City States, sa Shaw Boulevard. Istasyon ko yun ah. Buti na lang, wala na ako ron. Sige, Sarge. Brother Kong Mike, na importante lang, tanungin lang kita. Kayo lahat. Sa mga binanggit nyo, sundan ko yung kay Kong Mike. Nandun na yung hype eh. Nung tinanong ni Kong Mike, may natanggap ba? Ilan ang nag-deliver kay Martin Romualdez? Halos kayo nagtaas ng kamay. Buuin na natin. Nag-a-agree ba tayo na halos karamihan sa ating nasa legislative branch nakatanggap? Meaning to say, mga congressman at ibang mga senador. Nakatanggap, hindi. Hindi ko marinig. May natanggap o wala? Base sa statement nyo. Meron. Meron, sir. Meron. Sa executive branch, may nakatanggap, wala. Meron. Sa judiciary, may nakatanggap, wala. Wala kayong binanggit sa statement nyo. Sa statement nyo ba, may nabanggit kayo na may na-deliveran kayo sa judiciary? Wala. Okay? Sa COMELEC, nabanggit nyo. Kanina nakikinig ako, may nakadeliver. Sa media, may nakadeliver. Isang napakahalagang tanong, may nakatanggap pa sa ating mga kapulisan at kasundaluhan. PNP and AFP. Please, base sa inyong affidavit at saka dun sa mga bagong dumating, may nakatanggap ba sa PNP at AFP? Kasi may i-establish tayo rito eh. Kailangan may direksyon tayo pagkatapos nito. Naawa na rin kami sa inyo eh. May nakatanggap ba? Paumanhin po ninyo, hindi muna kami magsasalita tungkol sa PNP or AFP. Napaka-sensitive po yan na bagay. No? Paumanhin muna. Maraming salamat, Attorney Levy. So salamat. So na-establish lang natin na yung mga nakatanggap. So nagkakaisa tayo lahat nakatanggap. So sige. Hindi muna sila magsasalita. So salamat, Kong Mike. Thank you. Next, Sarge. Sa delivery. Ilang beses ka? Yung sa bahay po ni kung dating speaker po, sa 42, isang beses po. Then sa 14 po, 3 beses po. Then halos araw-araw po yung rotation namin dyan. Then sa sa townhouse and sa Aguado po, lagi-lagi po yan nung time na nakaupo pa po si boss ng appropriation po. Okay, next. Ako po, isang beses lang po, sir, sa bahay ni Martin Speaker Romualdez sa 42 McKinley. Pero sa delivery? 3 times to 4 a week, sir. Yung delivery po. Kung kani-kanino yan? Yes, sir. Okay, thank you. Ako po, sir, sa bahay po ni dating speaker, kung sa bahay niya po sa number 14, Nara, siguro naka8 beses ako mag-deliver dun, sir. Ako, sir, isang beses sa may Aguado, sa gilid ng Malacanang. Tusan akong magbuhat ng mga paper bag, papasok ng bahay doon, sa malaking balite doon. Ako, sir, sa lahat-lahat siguro hindi magbaba sa 30 deliveries po. 30. 1-3-13. Sige, go ahead. Sa akin naman, sir, hindi ko mabilang kasi marami. Kasi nung 2022, kami lang yung security ni Boss Jan sa Marines, 7 lang kami. May 2 PNP. So kami yung laging may tasking simula 2022 September hanggang December. Yun. Pero ano yun, sir, dumami ng security niya. Kasama pa rin ako sa delivery na 23, 24, 25 hanggang natapos. So makatuwid, nung umpisa, bago siya chairman ng operations, 7 lang kayo. Sa security niya, sir, na Marines, tapos 2 PNP.
Kaya nga, so siyam, pinakamarami. Opo. Ngayon, 100 na kayo halos, di ba? Anong ano yan, sir? 2023 nag-hire si boss. Lalo nang umupo siya ng APRO. Dahil sa delivery. Security at saka delivery. Security na rin, sir. Merong Philippine Coast Guard, PNP, PSPG. Ganun, sir. Dumami na. Pati yung Marines na dumami na rin. Sige, next. Romualdez, nakapag-deliver. Siguro sa isang taon, kulang pa yung 1.2 billion na delivery ko kay Kong Martin Romualdez. Hindi pa kasama yung individual na delivery namin, mga 2 maleta at 3 maleta. Sa akin, sir, nakapag-deliver po ako doon kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, North Forbes. Ako, sir, nakapag-deliver po kami ng 26 na maleta na puro large kay dating Speaker Romualdez. Doon po sa 14 Nara Street, South Forbes. At saka nakapag-deliver din po ako ng 32 paper bags sa Aguado sa harap ng Gate 4 ng Malacanang. Bakit 34 paper bags? Ay, sorry sir, 32. 32 paper bag. 32. Kasama ko po si Rene Julian nung nag-deliver po kami. Bakit? Ba't 32? Siguro po may meeting sila. Pamimigay doon sa approximately 5 to 10 million po yung kada paper bag. Hindi nyo na nakita sinong kausap. Deliver lang kayo. Deliver lang po kami. Bali, marami na po kami nakitang tao doon. Tapos pinalagay ni John Paul Estrada sa sa gilid. Sinong nakita nyo doon? Actually, maraming tao hindi ko na nakilala kasi lumabas na po kami noon, sir. Sige. Sarge. Hello, sir. Ulitin ko lang po yung nasabi na kasi ni Walter Manalansan yung Actually, yung isang ban kami, 2 ban noon nung pag-deliver kay dating Speaker Martin Romualdez. 12 sa akin, sa kanya 14, kaya 26. At kasama ko rin po siya sa pag-deliver ng 32 paper bag dun sa Aguado. Yun din po ang kasi lagi kami magkasama. Yun lang po. Sige, Sarge. Go ahead. Ako, sir, mga 10 beses, sir, sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. 10 beses? Sir, sa span po ng pagtatrabaho ko pa kay Saldi ko po. Isang address lang o yung iba-iba? 42 saka 14, sir. 14. Go ahead, Sarge. Sir, sa akin naman po, 2 piece po yung sir kay former Speaker, sir, sa number 14 Nara Street sa South Forbes, sir. Yung unang deliver ko dun, sir, ay nasa 30 na maletas. Mostly po doon, sir, ay puro large. Then yung sumunod po doon, sir, yung sunod kong deliver, nasa 7 po yun, sir, na assorted na po yun, sir. Yun lang po. Yung 30, saan nyo diniliver? Doon po yun, sir, sa number 14 Nara Street, sir, sa Nara South Street. Forbes po. Okay. Thank you. Next, Sarge. Magandang hapon po sa inyo mga madam at mga sir. Isa rin po akong kasama na nag-deliver ng mga basura kay dating Speaker Martin Romualdez po. Sa akin po, sir, 3 beses. At ang bawat delivery, hindi bababa sa 20 malita. Yan lang po. Balikan ko lang, no? Yung maleta na binabanggit natin, mga 50 million laman nun? Halo-halo po yun, sir. May medium, small, medium, saka large. Oh. Hindi, kunyari, katulad nag-deliver, 30. Pwede ba nating sabihin, 50 million bawat isa, average, ang laman? Tama ba? 50 million? Yung, sir, medium. Kaya nga, pero may large kamo. So, gawin na natin 50 million. Ang isang delivery, 1 billion. Tama? Yes, sir. Yung sa'yo, 30, isang delivery, 1.2 to 1.5 billion. Isang delivery. Galing yun sa Horizon o sa Bali Verde? Horizon, sir. Horizon. Pero nang unang galing yun sa Bali Verde. Yes, sir. Yes, sir.
from Valle Verde, dadalhin Horizon. sa Horizon, and then doon na sa magdideliveran. Sarge? Magandang hapon ulit, sir. Yung experience ko lang po ng 6 na taon na nagtrabaho kay former Congressman Saldico, nakapag-deliver ako ng mahigit siguro mga 15 na pataas pa kasi sa loob ng mag-umpisa noong 2022, doon na yung pagdi-deliver namin ng mga mali-malita doon kay Speaker Martin Romualdez at mga large. Kung maalala nyo, sir, yung may mga nasira pa na zipper dyan, yun din po yun ng mga kasama doon. Dahil sa sobrang ligat po, tatlong na tao yung hawak, mag-diskarga doon, papasok sa loob ng bahay niya. Nung mapuno na po yung receiving area doon sa bahay niya, pinalipat po dito sa likod ng area sa bahay niya. Makulong? Makulong. 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 Nakulong ng malita. Malita dito sa receiving area. Pinalipat po dito sa likod ng bahay. Ang dami po lang, sir. Kulong, mga wakan, tapos yung mga sikat po noon. 2022 hanggang 2024, maraming malita na nag-deliver din sa bahay na sa 42 Makinli Courts. Tapos nung mga panahon yan, sir, 2024, lumipat dito sa 14 Nara sa courts din po. Nakapag-deliver din po ako dyan ng 17 large na malita. Doon po, kasama ko si Martin, dalawang PSPG na pulis. Tapos po nun, sir, nakapag-deliver din po ako doon sa Guado, 3 times po yun. May 7 malita, may 10, ganun po yung dinideliver doon. The same time po, nagmi-meeting si Boss Saldi, saka si Congressman Martin Romualdez, doon sa bahay na po yun. Then noong 2023 po, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni Ma'am Estela Kimbo, doon sa Chirapura, at maraming business din po. Yon din po yung isa na pinakamaraming na i-deliver doon sa bahay niya, sir. Tapos noong December 2025 po, nagatid din po ako ng ni Senator Trillanes dito sa Antipolo po sa bahay niya. Ang kasama ko po si Mark Tiksay sa kaisang security na si Master Sergeant Malati po. Yun po, sir, ang experience ko po. Thank you po. Maraming salamat. Next. Ako naman po, sir, ang experience ko kay Martin Romualdez ay isang beses lang sa may 42 McKinley Street. Yun lang po, sir, ang participation ko sa kay ex-speaker, sir. Then, doon sa may 30 Tamarin, sir, 2 beses po ako nag-deliver doon po, sir. Maraming maleta po, sir, ang dala-dala namin doon. 30 Tamarin. Yes, sir. Yun lang po, sir, ang experience ko bilang driver security. Ilan yung marami? 30, 20? Yung sa first na sasakyan ko, sir, is 20 mahigit eh. 20 to 25 maleta yun. Marami, sir, marami. Unang sasakyan, 25. May ilan pang sasakyan kayo? Bali, 2, sir eh. So, magit kumulang 40 hanggang 50. 2 beses po, sir, ako nag-deliver doon eh. Yung December 2 at saka December 5, sir. Thank you, Sarge. At saka, minsan, sir, na participation ko rin na nag-deliver doon sa may kay ex-Senator Sonny Trillanes. One time lang din, sir, kasama ko noon si Roberto Albarico, Security, Mark Tiksay, Executive Secretary. Yun lang po, sir.
Saan yung delivery kay Senator Trillanes, sabi mo? Yung, saan delivery? Diyan lang sir sa may Quezon City. Saan? Sa yung... Number 86 Scout Odea Street, sir. Thank you. Good afternoon po. Ako po si Mario si Sinisa Jr. Na-hire po ako kay boss. Diretso po ako na-assign po ako sa isang PR na taga-media na si Bernard Peralta. Doon ko po nakita yung mga nabibigyan po ng mga paper bag na mga anchor na mga taga-media. Kagaya po ni Arnold Clavio. At doon lang po muna at sa affidavit ko na lang po yung ibang kan. Sample lang po ko yun. Marami pa po akong mga nakilalang Pakiulit. Teka. Para on record ng mga media, ha? Para on record, tahimik lang muna. Pakiulit nga yung una mong binanggit na pangalan na nagdi-distribute para sa media. Na-assign po ako sa taga-PR po. Pangalan po si Boss Bernard Peralta. Bernard Peralta. PR daw. And then, sino pa? Ayun po yung boss ko po. Yung mga nabibigyan po, yung mga taga-media. Hindi, yung anchor na binanggit mo. Arnold Clavio po. Yung, Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw. Arnold Clavio. Yung mga meeting place po nila sa may Prologue, Pius Kitchen, Baro, marami pa pong iba. So, sa tamang panahon, sa yung affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw. Di ba? Opo. Okay, sige. Next, Sarge. Good afternoon. Nakapaghatid po ako ng isang beses kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Portofino, sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran. Sa akin naman po, sir, isang beses lang po, sir. Doon lang po, sir, sa bahay ni Senator Chis Escudero, sir. Kasi yung kalate kasi, sir, na serbisyo ko, sir, kay Boss Saldico, yun na, sir, yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta, sir. Pwede ba magtanong? Senate media, meron kayong na-deliveran? Media naka-assign sa Senate? Wala? Okay. Nabanggit ba kung kay Tatay Rani? Go ahead, Sarge. Ako maraming beses na po akong nakapag-deliver kay former Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 na malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati, Laruder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami, kasama si Sir Paul, mag-deliver sa isang media. Sa Rockwell po, sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka.
Anong network yun? Anong network lang? Network lang. Huwag na yung pangalan, network lang. Wag na po, sir. Mapapakinabangan po. Go ahead, Sarge. Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former Speaker Martin Romualdez sa number 42. Humigit kumulang 20 malita. At isang beses din Number sa... 42, 20 maleta. Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang malita po yun. Noong September 5, 2024. At minsan din, nakatasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Valle Verde 6. Sa kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob, yun yung caretaker po doon sa Valle Verde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita from Valle Verde 6 to Horizon. Yun na po. Dito sa mga lahat kayo, no, puro nagdi-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge, ikaw. Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba? Wala nga, sir. Hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang, sir. Wala. O ikaw, Sarge. Sir, experience ko, kasama ko to si Apo Corpus. Oh. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala. Sa may baba dyan banda, sir. Sa may gasoline station. Ayala. Opo, sir. Ayala ba yun doon? Sa Ngayon, Ayala? Dito sa South? Dito, sir. Sa ano? Makati? Yung may, Makati, sir, Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami sir, tagi-1,000. Sino Pero to? ang binigay, makapal. Sino? Si John Paul Estrada, sir. Si John Paul. Oh. Opo, pero may maraming pera na ni-receive niya. Tapos binigyan siya ng sobre. Ang binigay sa amin, tagi-1,000 lang. Tagi-1,000. Sarge, wala. ikaw. Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang. Jollibee. Tapos, sa BGC, sir. Tapos, pauwi na kami. Uwi na kayo. Kanino kayo nag-deliver noon? Yung marami, sir, kay former speaker, sir. Former speaker. Halos, Hindi, kasi may nagkwento sa akin sa inyo kay Manny eh. Ito, sir. Ito ba yung nagkwento nun sa akin? Tawa ko ng tawa. Mayroon, sir, ako, sir. Ano yun? Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan, sir. 3,000, sir. 3,000? Yes, sir. Sino nabigyan? Ikaw lang? Bali, 3 kami, sir. Si Mark Tiksay, si Brian Lasaga, at saka ako, sir. Ilang maleta deliver nyo? 8 maleta, sir. tapos binigyan kami 3,000, sir, pang for the boys. Yan. Kung Mike, pwede magtanong? Yes. Ayun. Yes. Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda nung mga inilalahad ninyo, talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng male-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may lamang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa
Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate 886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Echo Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos.